Mapagpalang gabi, kaibigan. Mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Alam niyo, kaibigan, minsan pa tayo ay mag-aaral tungkol sa Ebanghelyo. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa oras po ito. Buksan mo ang puso ng mga tao, manunod, makikinig ng aking video. Maunawaan nila ang iyong mga mensahe sa amin. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay, yung paghahanin. At kung sakaling meron silang iba't ibang klaseng sakit, yung pagalingin po sila, O Diyos. Tunay nga po sa iyo ay walang imposible, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayon po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Alam nyo, Biyernes Santo ngayon, meron na nakapost sa social media, sa Facebook, sa YouTube, tungkol sa mga namamanata. Nagpapasa ng krus at nagpapapako sa krus. Sari-saring reaksyon ng mga tao. Halos karamihan ng tao sinasabi nila. Doon po sa mga nakita ko, sabi nung isa, dapat hindi inuusgahan ng mga ganyan, kundi unawahin. Sabihin, pabor siya sa mga nagpipinipisya. Yung iba naman, manampalataya na lang kayo kay Jesus, sabi niya. Yung iba naman, hindi na rin ninuhulit yan ang ginawa ni Kristo. Sari-saring komento ng taong bayan sa ginagawa nila. Meron akong nakita, nagpapadugo. Kamukat-mukat mo, bigla siyang umalis. Sumakay siya sa kanyang sidecar at pinandali ko niya sidecar. Kaya sabi ng nag-comment, Hallelujah, ginagawa nila laro. Ang nabanggit ko naman, baka meron siyang pasahero. Isipin niyo po, naggagano siya, bigla siyang umalis. Nagbomotor pala siya. Saka nga yung isa, nakita ko, nakapak siya ng tayo. Buti nakatsinelas siya. Kahit nakatsinelas dahil makapal-kapal yung nahapakan niya. Pagpagimpa niya. Sari-sari, yung parang fraternity. Inabalos ng mga tabla. Kahit tayo mong bumagsak, hindi ka babagsak, gawa ng metali ka sa bewang eh. Yung mawak doon sa tali sa bewang, apat yun. Isa sa una, sa likod, side by side ang isa. Kung saan ka tagin, para ka nililindo, pagkatapos yung isa naman, ataw. Parang fraternity. Yung iba, para silang gagamba. Nakabitin sa ere. Kasi nga po, apat yung umawak. Itinatas nila yung tali para hindi siya babagsak. Kasi pag bumagsak siya, hindi na nila atawin doon sa lapag sa simento. Kaya yung ginagawa, pinipigilan yung pagbagsak niya. Yung isang palo pa lang dumadapa na. Talagang ang daming, kayo na po humusga. Kung nanonood kayo sa Facebook, social media,
Kayo rin siguro makakapuna sa nangyayari ngayon, ginagawa nila. Kung ito bang ginagawa nila, talagang makatwiran pa. O talagang ano lang. Kumbaga sa pelikula, pang-best actor. Minsan, meron po akong pinos Sabi ko, best actor. Bakit po? Parang artista rin yan Hindi mo maintindihan kung talagang may kabuluhan. Yun ang ano doon, kung may kabuluhan. Kaso mo, kung Biblia ang pagbabatayan mo, masasabi mong lahat ng yan, mali yan. Lahat yan mali. Tingnan niyo po yung sulat ni Juan. Sa 19:30. Ito po, babasahin natin. Dito sa 1:19, 28. Title nito, pagkamatay ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuaw ako. 29. May isang mangkok doon na puno ng mahasim na halak. Inilubog nila ito ang isang esponga. Ikinabit yon sa isang tangkay ng isopo at nilapit sa kanyang bibig. 30. Pagkatanggap ni Jesus ng halak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Yun. Sa English, it is finished. Ibig lang pong sabihin, nagawa na ni Jesus yung pagtubos ng kasalanan ng tao. Kaya ang mahal na araw po, pagpapatawad at salvation ang meaning niyan. Kasi tayo bilang tao, makasalanan tayo. Kasala tayo sa Diyos. Ayon kay Pablo. 3:23 ng Roma. Ayun pala ayun ka, gano'n, dali. Sabi, tawag ka tayo. Tawag ka ni tayo, dali. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat. Sabi ni Pablo, lahat. Pati siya kasali dyan. Siya nagsabi niyan. Hindi niya sinabing, kayo lang. Hindi. Kasali siya. Lahat. Kaya, nang sinabi ni Jesus, ano nakalagay? Naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, nagawa na niya. Nagawa na niya. So, wala nang dapat pang intindihin ng tao para siya patawarin. Kasi nga, tayo bilang may kasalanan sa Diyos, kailangan natin ng isang manunubos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nagawa na niya sa ibabaw ng krus. Natapos ko na. Kayong mga nagpipinitisi, anong tinatapos niyo? Lalo na ngayon, nagiging malala na. Noong araw, medyo seryoso pang mga yan. Pero ngayon, hindi na. Yung sabi ko po sa inyo, meron pa akong nakita sa social media. Mag-isa lang.
Sabi ng nagsasalita, talagang ano ito, tapat ito. Wala siyang alalay. Samantalang yung iba, sabi niya, ang daming alalay, may tagahawak ng krus kapag nagpapahinga siya. Pero itong isang ito, isa lang po siya sa, wala siyang kasama eh. Oh, ibig sabihin, ni magabot ng tubig, wala. Ang gagawin mo dyan? Wala naman, walang namamalo. Pero, yung buhat-buhat mo yung cross, mahirap din yun. Kaya katangalian tapat, wala ka pa sa misa pa. Kaya siya nakapahinga siya, doon sa poste, doon nakasandal yung cross. Walang kasama. O, kita niyo po. Kaya, yung mga ganyang bagay, hindi ko lang kung content creator sila ng social media, ng TikTok, Reels, bahala sila. Kasi ngayon, pinagkakakitaan yan. TikTok, Reels, yung sa Facebook, sa YouTube, ganun din. Kaya, gaano ka katotoho sila sa sincero nila. Apo, siyempre, kaya gumagawa silang medyo nakakakiliti para makuha yung attention ng social media. Saka nakakiti. Tapos suminto siya, sumakay sa motor, pinatakbo yung sidecar niya. Yung isa naman, nakapak ng tae. Yung iba naman, ang balos parang fraternity. Kaya, ang bawat leader ng simbahan, meron siyang responsibilidad upang turuhan ang kanilang nasasakupan. Kung ano yung nakasaad sa Biblia, ituro nila. Hindi na kailangan, yung iba, sinasangayon ng paimpenitensya, yung kanilang pagpapakasakit. Binibigyan pa ng katwiran. Binibigyan pang katwiran. Samantalang sabi ng Panginoong Yesus, tapos na. Kaya ang tanong ko, ano pang tatapusin nyo kung tapos na? Tinapos na pa ni Yesus sa ibabaw ng krus Pero bakit? Ano pang tatapusin nyo? Kaya, hindi natin alam, baka yan, mga content creator na lang. Gawa ng binabayaran. Kung marami ang mga subscriber nila. Apo. Kaya sa Bible, tapos na, sabi ni Jesus. Nagawa na niya ang papel niya, yung kasalanan natin. Tinubos niya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng paghahandog ng kanyang katawan. Apo, tapos na. So, ano lang ang dapat natin gawin? Huwag na natin tularan yun. Natapos na niya eh. Siya po yung talagang pinadala ng Diyos upang siya po magdusa ng naghirap hanggang umabot sila sa kamatayan sa krus, si Jesus. Kaya yung ginawa niya, hindi na po dapat tinuulit yun. Kaya kayong mga leader ng reliyon akala nyo wala kayong pananagutan yan. Hanggat kinukonsinti ninyo ang mga yan. Sabi ko nakaraan. Kung ikaw yung pari dyan, sa lugar mo, lumabas ka, nakahabito ka. Pagbawalan mo sila. Manindigan ka sa harap. Ipamukha mo sa kanila, maling-mali ang ginagawa nila. At basahin mo ang Biblia. Hindi yun
tahimik kayo eh. Tapos, pag nakapag-interview sa iyo, sasagot nyo lang. Di naman namin tinuturo yan. Hindi nyo nga tinuturo, bakit sila dumadami? Kasi nga ayaw nyo lumawas sa inyong sa inyong lugar. Oo, may pamper siya. Yung bang pagpapakahirap, kayo mga leader ng simbahan, nitong mga nagpipinitensya, sa tingin nyo ba, tama yan? Yung ginagaya nila yung sakripisyo ni Jesus. Sa tingin nyo, meron pa kinabang sila dyan? Ito, tinatanong ko kayo, pwede kayo mag-comment below, ano? Meron pa pakinabang yan? Kilala niya ko ng pampers. Kaya tatandaan nyo po, ano? Ang mga leader ng simbahan, may pananagutan dyan. Meron silang pagbabayaran. Tungkulin nila, ituwid ang kanilang mga miyembro. Hindi upang konsintihin ang kanilang miyembro. Sabi ni Pablo, na pinagmamalaki ninyo kayong mga sa simbahang Katoliko. Hindi alam personal na. Ang sinasabi sa social media, kayo ang nag-compile ng Biblia. Sa Facebook, inaamin ninyo, kayo ang nag-compile. Ang problema, yung kinompile ninyong Biblia, hindi nyo naman sinusunod. Magandang balita, Catholic edition. Galing sa Katoliko. Ang yung ginagamit ko. Sabi, tinuturo, ginagawa kay Samer. Anong dapat nyo gawin, kaibigan? Kaya ka tinatawag. Ituro nyo. Namimigay kayo ng Biblia ito. Pinamigay ito galing sa preso. Hiningi ko yan. Nabigay sa akin ng isang preso. Huwag lang kayo magbigay. Ituro nyo. Kasi may pananagutan kayo dyan. Di lang natin alam, ano? Yung mga nagsasakripisyong ganyan. Baka meron pang namatay dyan, hindi lang nababalita. Ewan ko, wala pa akong nabalitan. Wala kung wala. Malay natin sa mga probinsya na hindi na inaabot ng masyadong ano. Baka hindi lang natin alam. Baka meron pa lang na mga namatay dyan. Ako hindi ako ano. Baka lang. Ikaw na pari dyan, yung nasasakupan mo, libawa na, may namatay na nagsasakripisyo, penitensya. Ano kaya magiging damdamin mo? Buti pa pinalalahanan ko na. Hindi sana siya namatay. Wala na, patay na eh. May magagawa ka pa ba? Mabubuhay mo pa ba yun? Kaya sabi ni Jesus, nagawa na, tama na. So, ang Biblia po, sa Timoteo, anong sabi ni Apostol Pablo? Sa chapter 3. Ito po. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinakasiya ng Diyos. At kapag ipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabubuting gawain. To correction. Di ba sa ino ko? Kayong mga leader ng simbahan na yan.
basahin yung Biblia sa harap nila at saka nyo palayasin sa inyong harapan. Sabihin nyo totoo. Hindi yung alam nyo nang ibig sabihin niya. Ano sabi nila? Kapag lumayas yan, siyempre, lumayas na. Hindi na magsisimba yung abuloy tungkol sa pera. O, halimbawa, 10 yung napagsabihan mo, di mayaw na sa'yo, di na nagsisimba, di wala nang abuloy yun. Speaking of the pera, sabi nga, ang pera, ugat ng lahat ng kasamahan. Root of all evil. Ikaw rin lalagay niya. Hindi baling wala ng abuloy. Pagsabihan mo, lumayas kayo dyan. Si Jesus nga pinalayas niya nga yung mga naghahandog eh. Nung sabi ni Jesus, ginawa niyong pugad na nagtitinda sila sa loob ng kasi po, inahandog yung hayop. Kaya sila nagbebenta. Kanya lang sa loob ng simbahan. Kaya sabi ni Jesus, ang aking bahay, tatawagin bahay dalanginan. Hindi ba pinaghahampas na yung mga nagtitinda, nagalit sila. At least si Jesus nanindigan. Itong mga leader ng simbahan, wala lang kibo. Kasi nga, yung nga sabi ko, pag umalis yung membro, wala nang abuloy. Yung bang ginagawa nilang yun? May paginabang ba? Who knows? Meron na rin pala namatay sa ganyan, hindi lang nababalita. Kaya alam niyo po, sa Biblia, kumpleto ang turo. Kaya ano sabi ni Pablo? Ano daw ang Biblia? Magagamit sa pagtuturo. Ang problema, ayaw nilang magbuklat ng Biblia. Ayaw nilang buklat. Namimigay naman silang Biblia. Ba't hindi nyo kaya buklat yan? Basahin nyo sa mukha nila. Di po ba? Ito, sa picture. Si Papa Ratzinger, hawak niya Biblia. Hallelujah. Si ano pala? Pope Benedict XVI. Tapos parito. Ito yung Biblia. Ano sabi ni Pope Benedict? It is in knowing God's words that we can live it. We must all read and know the word of God through which God speaks. Pagkatapos sa inyo magbasa ng Biblia sa harap ng mga nagpipilitensya, ano yun? Hallelujah. Ayan o. What do you say? What do you see? Hindi ko talaga makita yung isa ng ay, sorry. Dapat check ko sa amin dyan, baka naman dyan. Paano ngayon yan? Yan bang gumagawa ng penitensya? Sabi ko nga, ang tanong, may mapapala ba? Wala. Natapos na ni Jesus. Ano pang tatapusin nyo? Lalo lang inyong ibinabaw ng inyong sarili sa pagiging antikristo nyo. Antikristo yan.
Antichrist yan, penitensya. Bakit? Inutos ba ni Jesus magpenitensya kayo? Tularan niyo ako? Magpapako din kayo sa cross? At antayin niyo mamatay kayo? Wala. Bakit niyo tinutularan? Kaya kasalanan ng mga lider ng simbahan yan. Kayong mga lider ng simbahan, mahawa kayo sa kaluluwa ng mga yan. Imbis niya turuan ninyo sila. Wala lang. Tahimik lang. Sabagay, ano ba yung sinasabi niyo? Di bali, pagdadasal ko naman kayo. Pag namatay na kayo. Patay na pagdadasal mo pa. Saan nyo naman nalaman yan? Yung ugaling Hudyo sa panahon ng mga Hudyo, yung kay Judas Maccabeus, yun ang kinokopya ninyo eh. Bakit aral ba yun ng ano yan? Ng Kristiyano? Na yung nangyari kay Judas Maccabeo? Namatay sa digmahan ng kanyang mga tao? Yung pala, meron pala silang dalang-dalang nakasabit dito. Anong ginawa ni Judas Maccabeo? Nagbayad sila para daw mapatawad ang kasalanan nila. Patay na, patatawarin pa sa kasalanan. Ang pagpapatawad habang nabubuhay, kaya sabi ni Jesus, nang magsimula siyang mangaral dito sa 4:17 ng Mateo, ano sabi ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, pagpatay kayo? Hindi. Ano sabi ni Jesus? Basahin natin. Nang magsimula po siya sa kanyang ministry, ito kanya sinabi. Mateo 4:17. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Magsisi kayo. Yung po, yung bang patay. Meron pa siyang pagkakataon magsisi? Patay. Wala na. Pero kayo, anong sinasabi nyo? Huwag kayong maglala. Ipagdadasal namin kayo. Kaya pag yung patay, ililibing, idadasal sa simbahan, imimisa ng Padre, doon, yung kaluluwa ni yung patay, Juan de la Cruz, isama mo sa langit. Patay na. Sabi ni Jesus, pagsisihan nyo. Yung mismo may kasalanan, siyang magsisisi. Buhay siya, hindi siya patay. Para pagharihan ka ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Amen ba, kaibigan? Ayan o, nakalagay. Ewan ko sa inyo, ano? Kailan kaya kayo mamumulat sa katotohanan? O baka hanggang ngayon, may talakbong pa ang magandang balita ni Kristo. Yung sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 4:4, may talakbong pa. Kahit binabasa ninyo, hindi nyo na unawahan. Hallelujah. Mahawa kayo sa mga yan. May kaluluwa yan. Yung sinasabi niyong purgatorio, ewan ko saan nyo napulot yan. Hindi naman nagturo ng purgatorio si Jesus. Ang turo ni Jesus, impyerno. Di po ba sa Marcos 9? Impyerno ang binibigkas ni Jesus, hindi naman purgatorio. Sinong paniniwalahan dyan? Si Jesus o kayong mga nagtuturo ng purgatorio? Siyempre si Jesus. Siya po ang representative ng Diyos dito sa lupa. Kaya isunugo niya. Pinadala niya upang iligtas tayo.
So, nagawa na, ano po? Sa 1:19:30. It is finished. Oh, wag na po kayong gumawa ng ano pang pipinisin nyo dyan. Wag na kayong gagawa. Hindi nyo po magagawa yan. Kasi lahat ng tao may kasalanan. Wala tayong karapatan o pwedeng gawin upang mapatawad tayo ng Panginoon Diyos, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabubo sa ibabaw ng krus. O sige, kayo nagpapapako. Sige, magpasibat kayo sa tagiliran. Sabihin nyo sa mga nagkukunwaring audio, sibatin mo ko. Total, kinokopya mo si Jesus eh. At saka yung nagpapako, sabihin mo sa kanya, ibaw niya gusto niyang pako. Total, gumagaya kayo eh. Huwag kayong magpatali ha. Walang tali. Yan, nakaganyan, nakatali eh. Kung talagang gusto niyo tularan si Jesus. Hallelujah. Sige, kaibigan, sana meron kayong mapulot na haral sa Biblia. Hindi ko haral yan, binabasa ko lang yan. Ito galing pa nga sa Katoliko ito eh. Catholic edition, no? Yan. Anong nakalagay dito? Neil Obstats, Reverend Father Gerardo R. Taplador, Censor Deputados, Imprimatur, Most Reverend Arturo M. Bastes, SBD, DD, Bishop of Sorsogon, Chairman Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. Tapos hindi nyo tuturo sa tao yan. Nananahimik kayo. Kaya tandaan nyo kaibigan, may pananagutan kayo dyan. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po ang programang ang kasaysayan ng Hiwaga tungkol sa Lenten season o mahal na araw. Kaibigan, like and share and subscribe. Share nyo na pong share. Kayong mga nasisharean, mag-subscribe naman kayo. Maging subscriber po kayo. Wala namang halong pandaraya. Nagbabasa lang po tayo. Hanggang dito na lamang. God bless us all. God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. Amen. Alam niyo po. Yan. Tandaan natin. God is good. Bye-bye.